Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Inaresto ng Bureau of Immigration o BI ang 3 Chinese matapos pekein ang kanilang citizenship bilang Pilipino na matatandaang kinasangkutan din ni Alice Guo. Ayon sa BI, ang mga arestado ay mayroon ng mga negosyo sa bansa magmula noong 2022 kahit wala pang visa. Matapos ng pagkakaaresto sa 3, agad namang itinungo ng otoridad sa Zamboanga del Sur Provincial Police Office at inilipat sa kustodiya ng BI facility sa Bicutan para sa kanilang nalalapit na deportasyon. Samantala, tumugon na si Vice President Sara Duterte nitong Lunes ng hapon hinggil sa kasong isinampa laban sa kanya ng 19th Congress. Sa kanyang sulat na ipinadala sa mga mambabatas at clerk ng impeachment court, kanyang ipinababasura ang kaapat na impeachment complaint laban sa kanya. Naritong ulat. Ipinababasura ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court ang verified impeachment complaint laban sa kanya dahil sa umano'y paglabag sa isang taong bar rule sa ilalim ng 1987 Constitution. Ang hiling na ito ay may 251 pages na sagot na ad cotellam na natanggap nitong Lunes ng hapon sa opisina ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na nagsisilbing clerk of court ng impeachment court. Kinumpirma naman ang House spokesperson na si Attorney Princess Abante na nakatanggap din ng mga mambabatas ng kopya ng sagot ni Duterte. Nakasaad sa sulat ng bise na ang ikaapat na impeachment complaint ay marapat lamang na i-dismiss dahil umano ito ay walang bisa, bunsod ng paglabag sa 1-year bar rule sa ilalim ng Section 3, Subsection 5 ng Article 11 ng Saligang Batas. Matatandaan na inihain ang ikaapat na reklamo noong February 5 at inendorso ng mahigit 200 mambabatas, higit sa bilang ng mga miyembro ng Kamara na kailangan para direktang maipadala ang reklamo sa Senado na nakasaad sa 1987 Constitution. Kasama sa mga kaso ang culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption at iba pang matataas na krimen. Bago pa ito ay una nang inihain ang 3 ICs ng iba't ibang grupo at inendorso ng iba't ibang mambabatas laban sa Vice-Presidente. Ito ay para sa betrayal of public trust dahil sa umano'y maling paggamit ng mahigit 612 million pesos na confidential funds. Gayunpaman, ang mga ito ay hindi ipinasa ni House Secretary General Reginald Velasco sa Office of the Speaker na siyang naging hudyat sa last resort na pagsulong sa ikaapat na IC. Samantala, binanggit din sa ikaapat na reklamo ang kanyang public confession sa di umano'y planong pagpatay kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at Speaker Martin Romualdez na kanyang inihayag sa isang Zoom meeting kasama ang ilang mamamahayag. Napapaloob din sa IC ang umano'y panunuhol sa mga opisyal ng edukasyon, failure to declare statements of assets, liabilities, and net worth, at umano'y pagkakaugnay sa extrajudicial killing sa panahon ng administrasyon ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. May handog naman na libreng sakayang Light Rail Transit Line 2 o LRT2 at Metro Rail Transit Line 3 o MRT3 sa mga Pilipinong marino bukas June 25. Ito ay bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Filipino Seafarer na inisyatibo ng Department of Transportation katuwang ang Maritime Industry Authority. Available ang libreng sakay sa LRT2 mula 7 a.m. hanggang 9 a.m. at 5 p.m. hanggang 7 p.m. habang mula 5:30 a.m. onwards naman sa lahat ng istasyon ng MRT3. Upang maka-avail, kailangan ipakita ang Seafarer's Record Book, Seafarer's Identity Document o Identification Booklet sa ticketing booths ng mga tren. Bukod dito ay magsasagawa rin ng job fair ang marina at money agency partners nito sa Rizal Park Hotel sa kaparehong araw para sa mga trabaho sa maritime sector. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force.
sa ulo ng mga balita. Libreng sakay, handog ng LRT2 at MRT3 sa mga seafarer sa June 25. Halos 5 piso kada litrong pagtaas ng presyo ng langis, epektibo ngayong linggo. BP Sara, ipinababasura ang impeachment case sa Senado. DA inilunsad ang pag-upgrade sa mga NFA warehouse sa Isabela. Alex Yala, aabante na sa round of 16 ng Eastbourne Open. Authentic samgyeopsal ng South Korea, balik merkado ng Pilipinas. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Food.